Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon, sa kanyang trono ng biyaya. Umawit po tayo sa Panginoon at awitin po na umawit. Awitin ko man at ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng dakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan nyo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan nyo. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo. Yung Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo. Iyo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kayong katulad. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Hallelujah, praise you, Jesus. Wala po kayong katulad. Tayo manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito, ang umagang ito. Tulungan nyo kami na makatanggap ng panibagong kalakasan, makatanggap ng panibagong biyaya, at pagpalain niyo po kami ng inyong banal na salita. Gamitin niyo po ako upang mapagpala sila at walang isang salita na manggaling sa akin. Purihin po kayo at kayo po ang humawak ng araw na ito. Sinusurrender po namin sa inyo ngayong umaga lahat ng mangyayari upang magkaroon ng tagumpay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Pwede po ba kayong mag-comment kung naririnig nyo yung boses ko, dahil hindi po ako pwedeng maglakas ng boses. Bago po ako magsimula, pwede nyo po ba akong bigyan ng go signal kung malakas po yung boses ko? Hintay po ako ng ilang segundo. Pwede nyo po bang i-confirm kung pwede ko na, maayos po yung ganitong lakas at maiintindihan ng bawat isa?
Ayun, maraming salamat po. At sa umaga pong ito, gusto lang tayong bigyan ng paalala ng Panginoon dahil po nung tinanggap natin ng Panginoon, inilagay niya po sa atin, nilagay po niya sa atin lahat ng kinakailangan natin para magawa natin o matapos natin yung gawain ng Panginoon, to accomplish His work in our lives. Ulitin ko po, para po mas maintindihan natin, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ang Panginoon automatic po binigay sa atin o inilagay po sa atin lahat ng kailangan natin para matapos natin yung gawain na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil alam nyo po, hindi problema sa Panginoon na magbigay ng ability at resources. Hindi po mahirap sa Panginoon na bigyan tayo ng sangkapan tayo ng katangian o bigyan tayo ng kakayahan para tapusin yung binigay niya. At ngayon po, tutukuyin natin yung isa sa mga binigay ng Panginoon na kailangan natin palaging gamitin, kailangan nating isabuhay. Paumanhin po at ako po ay naubo dahil malamig po dito. Kaya huwag nyo na lang po sanang maging distraction sa atin. At ulitin ko po, pag-uusapan natin ay 3 bagay. At hayaan po nating basahin natin yung ating susing talata sa 1 John 1:5. Ganito po ang sinasabi sa 1 John 1:5. At dito po iikot yung ating pag-uusap. Sabi po dito sa Tagalog, 1 John chapter 1 verse 5. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. God is light. Bago tayo dumako sa 3 bagay na pag-uusapan natin tungkol sa ilaw ng Panginoon, sa liwanag ng Panginoon, ito po ay isang paalala dahil hindi magiging buo o hindi natin mararanasan yung mensahe na to kung hindi ang Panginoong Hesus ang liwanag ng buhay natin. Hindi natin mararanasan ang maraming bagay o maraming blessing o benepisyo o kabutihan, pabor ng Panginoon kung hindi siya yung liwanag ng buhay natin. Kaya po kailangan manigurado po tayo, makasiguro po tayo na ang liwanag na ginagamit natin para tanglawan yung buhay natin ay ang liwanag ng Panginoon. Sana tulungan tayo ng Panginoon na makita na baka mayroon tayong ibang ilaw o ibang liwanag na ginagamit. Intention man natin o hindi natin sinasadya. Check po natin yung sarili natin kasi po nakadepende sa ilaw na ginagamit natin kung papaano natin nakikita ang isang bagay. Dahil po in literal, kung kung maliwanag, mas makakakita tayo. At ngayon, sa panahon po natin ngayon, madami na pong ilaw, maraming iba-iba ang kinang, iba-iba ang kulay. At halimbawa po, yung bumbilya na kulay blue, kung yun po ang gagamitin natin, halimbawa sa bahay po natin, ang mangyayari po, lahat ng makikita natin magkukulay asul or
yung ibang kulay ng bagay ay hindi natin makikita yung totoong kulay ng isang bagay pagka halimbawa sa kulay blue na ilaw. Parang yung kulay pula ay magiging kulay itim pagka kulay blue yung ginamit nating ilaw. In short po, magiging distorted o mawawala sa ayos yung paraan ng ating mawawala po sa ayos yung paraan natin kung paano makikita yung mga bagay-bagay. Kaya po, maniguro po tayo na ang liwanag ng Panginoon yung ginagamit natin sa buhay natin at pwedeng nakakalibang o maganda, kakaiba yung ilaw, pero merong isang ilaw na magtatawid sa atin. Makakapagdala sa atin sa isang pinagpalang buhay at yun yung liwanag ng Panginoon. Lagi nating gamitin, always reflect, always use, always inquire God's light. Yun po yung warning at paalala sa atin. At yung una po na benepisyo pagka ginagamit natin yung ilaw ng Panginoon ay magliliwanag yung buhay natin. Makakakita tayo ng kaliwanagan o kaayusan. Maayos yung ating paningin dahil mas makakakilos tayo pagka mas maliwanag. Mas nagkakaroon tayo ng maliwanag na paraan ng pag-iisip, mas maliwanag na paraan ng pamumuhay, mas maliwanag na direksyon, mas maliwanag na opinyon, mas maliwanag na paniniwala. Pagka ang ginagamit natin ay ilaw ng yung liwanag ng Panginoon. At pagka ginagamit natin yung liwanag ng Panginoon, magkakaroon tayo ng mas magandang view ng buhay, mas magandang paraan ng pagtingin sa buhay pagka ang gamit natin ay yung ilaw ng Panginoon. Mas makikita natin ng maayos bawat detalye ng buhay natin kung ang ginagamit natin ay ilaw ng Panginoon. Pag-isipan niyo po yun mga kapatid. At ang epekto nung maayos na liwanag o yung pagka mas maayos nating nakikita ang isang bagay, ang isang pangyayari o isang sitwasyon sa buhay natin, pagka mas nakikita natin ang mas maayos, ang ibig sabihin po nun, nagkakaroon tayo ng mas mabuting response. Mas nakakakilos, mas makikita natin kung ano yung mabuti. At alam niyo po mga kapatid, hindi lang tayo tinawag para makita yung mabuti at masama. Tinawag tayo para makita yung mabuti, mas mabuti at pinakamabuti. Pwede po bang graduate na tayo sa mabuti at masama? Ngayon po ang pagbutihin po natin sa isang sitwasyon, ano yung mabuti, ano yung mas mabuti, ano yung pinakamabuting pwede nating gawin. Maging sa ating pananalita, lalo na po kung tayo matagal ng Kristiyano, maganda po makita natin na mas maganda po na nakakapagsalita tayo ng mabuti. Pero mas maganda po kung makakapagsalita tayo ng mas mabuti hanggang sa pinakamabuti na yung nakikita natin, nasasabi natin, nakikilos natin. Yan ay magbubunga dahil gagamitin natin yung liwanag ng Panginoon. Mas makikita natin ang mas mabuti ang isang bagay. Dahil sa literal, di ba pagka yung nakita natin na may makakatalisod sa atin o sa dinadaanan natin may nakapark na kotse, di ba hindi naman tayo lalakad pabangga sa kotse, hindi naman tayo lalakad para matalisod.
Pagka nakita natin na yung isang bagay ay makakasama sa atin, iiwas tayo. At ganun yung isa sa magandang benepisyo ng liwanag ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, ipinapakita niya sa atin yung mas magandang view para mas makakilos tayo ng mas mabuti. Kung papaano tayo makakakilos ng pinakamabuti. Dahil alam nyo po, ang plano ng Panginoon sa atin ay pinakamabuti. Kaya po, gamitin natin yung liwanag ng Panginoon. At halimbawa po, isang payak na halimbawa, pagka po nag-brown out sa loob ng tahanan, di ba po kahit kabisado natin yung bahay natin, na kahit madilim, alam natin, dito may TV. Kaya kailangan gumilid ako. Dito may pinto. Kinakapa natin yung pinto, yung doorknob para mabuksan yung pinto. Pero kahit alam natin kung saan nakalagay yung mga bagay, nabubunggo pa rin tayo, natatalisod pa rin tayo, at may chance pa na madapa tayo. Ang gusto ko pong puntuhin ay yung kaalaman sa mga bagay-bagay ay hindi mahalaga, pero baliwala yung kaalaman kung walang liwanag. Dahil yung liwanag ng Panginoon ay walang limitasyon, pero yung karunungan natin magkakaroon lagi ng hangganan. At saka po, isang simpleng dahilan lang po bakit natin kailangan maglakad sa dilim kung meron naman tayong choice na gamitin yung liwanag ng Panginoon. Simpleng katwiran lang po yun, na sana ay ma-realize natin bakit kailangan nating pahirapan yung sarili natin, ba't kailangan nating dumaan sa alanganing daan kung yung liwanag ng Panginoon ay magpapakita sa atin ng mas maayos na paraan, mas magandang way para mas makakilos tayo ng mas mabuti. Yun po yung una na benepisyo ng liwanag ng Panginoon. Tayo ay binibigyan sa liwanag ng Panginoon, tayo ay nagkakaroon ng mas malinaw na paningin, mas malinaw na view, mas malinaw na outlook sa buhay. Pangalawa, dahil nga nagkaroon tayo ng mas malinaw na paningin, mas malinaw na paraan, mas malinaw na yung buhay na naliwanagan. Ang isang benepisyo po nun ay hindi lang sa paningin, kundi sa ating isip at sa ating puso tayo naliwanagan. Yung pangalawa na benepisyo ng liwanag ng Panginoon ay nakikita natin yung ganda ng buhay. Yun yung pangalawa. Dahil nga, ginagauna yung warning ng Panginoon, yung paalala na gamitin natin yung liwanag ng Panginoon. At pagka ginamit natin yung liwanag ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kaliwanagan sa ating isip at sa ating puso. At yung pinag-uusapan natin po ngayon, pagka naliwanagan ay isip at puso natin, makikita natin yung ganda ng buhay. Dahil alam nyo po, hindi lang epektibo ang liwanag ng Panginoon para ayusin yung buhay natin, gabayan yung buhay natin. Pero higit na epektibo yung liwanag ng Panginoon para makita natin yung ganda ng buhay. Baka po ginagamit lang natin yung liwanag ng Panginoon pagka-aayusin yung mga problema natin, pero baka hindi natin ginagamit yung liwanag ng Panginoon pagka tinitingnan yung buhay, kaya hindi natin nakikitang maganda. Dahil po sa literal,
yung liwanag ay nagre-reflect sa mata natin, kaya tayo nakakakita. At parang ganun din sa spiritual. Mas makakakita tayo ng mas maganda pagka yung liwanag ng Panginoon ay nagre-reflect sa buhay natin, hindi lang sa ating mata. Magaganda yung buhay natin pagka yung liwanag ng Panginoon ay nagre-reflect sa buong katawan natin. At sa ganung paraan, hindi lang natin makikita, kung hindi, ma-experience natin. At hindi lang natin ma-experience yung ganda, ma-enjoy pa natin yung buhay na binigay ng Panginoon. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pagka ginagamit natin yung liwanag ng Panginoon, makakakita tayo ng mas maayos, ma-experience natin yung ganda ng buhay, at ma-enjoy natin yung ganda ng buhay. At kung mananatili tayo na ginagamit yung liwanag ng Panginoon, di palagi nating makikita, palagi nating ma-experience, at palagi nating ma-enjoy ang buhay natin. Dahil ayaw naman ng Panginoon na nanalo ka ngayon tas matatalo ka bukas. Mananalo ka ngayong buwan tas matatalo ka ng 2 araw. Tapos magdadalamhati ka ng 3 araw tas mananalo ka ulit. Kahit kailan hindi po ganun yung buhay na inilaan ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon na maliwanagan tayo at patuloy tayong maliwanagan dahil para magawa natin yung layunin ng Panginoon. Kasabay nung layunin, nagagawa natin yung layunin ng Panginoon, ay makita natin yung ganda ng buhay. Kasi yung isa sa mga pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon ay yung buhay. Tandaan po natin yun. Ang pinakamagandang regalo ng Panginoon ay yung buhay. Kaya marahil ang ginagawa ng kaaway ay hinahayaan lang tayong mabuhay, pero ayaw ng kaaway na mag-enjoy tayo. Ayaw ng kaaway na makita natin yung ganda ng buhay na inilagay ng Panginoon para sa mga anak niya. Kaya po gamitin natin yung liwanag ng Panginoon para makakita, para maranasan. Kaya ako po ay namamangha palagi kay Haring David dahil lagi niyang sinabi niya, taste and see the goodness. Sa kakulangan ng salita, parang sabihin, yung taste doon ay hindi po matikman pero maranasan. Yung araw-araw nararanasan natin yung liwanag ng Panginoon. At mga kapatid, liwanag pa lang po ito. Ito ay isang malaking kudlit sa dami ng katangian, sa dami ng binigay ng Panginoon sa atin. Kaya po magpasalamat tayo sa Panginoon palagi. Lagi tayong magbulay-bulay. Lagi tayong magkaroon ng time para sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng mga yon, mas nagkakaroon tayo ng mas malaking kaunawaan kung ano ba talaga yung ginagawa ng Panginoon, at mas makikita natin, mas maliliwanagan tayo detailed by detailed yung paraan ng Panginoon sa buhay natin. At huli po, na gusto ng Panginoon, yung pangatlo na benepisyo ng liwanag ng Panginoon, bilang nakaranas ng naliwanagang buhay, ang gusto ng Panginoon ay maging halimbawa tayo. Para tayong mga ilawan na nakakuha ng tunay na ilaw. Yung parang, kumbaga, yung apoy na nanggagaling sa atin ay nanggaling sa liwanag ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, yung liwanag na tinanggap natin sa Kanya ay maging halimbawa tayo. To be an example. To be an extension of His light.
Dahil ang katunayan ng isang buhay na maliwanag ay yung nagiging ilaw ka. Ikaw ay nagiging source. Nakuha niyo po ba na tayo bilang naliwanagan, ang katunayan na kung tayo ay naliwanagan, ang katunayan na nakatanggap tayo ng liwanag sa Panginoon, ay magliliwanag yung buhay natin. At yung paboritong verse ng aking pastor, yung Pastor Ramones, sabi doon, Matthew 5:16, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Pagka nagiging liwanag tayo, nakikita natin o naipapakita natin, nagagawa natin yung layunin ng Panginoon na maging ilaw sa mundong ito, maging liwanag ngayon. Dahil walang ibang pwedeng tumalo sa dilim kung hindi yung liwanag ng Panginoon. Kaya ibinigay ng Panginoon yung liwanag niya sa atin para magliwanag tayo at matalo yung kadiliman. Binigay ng Panginoon ang liwanag niya para gabayan tayo, maging proteksyon, para maliwanagan tayo. At pagkatapos nating maliwanagan, ang gusto ng Panginoon, magliwanag tayo. Ulitin ko po, pagkatapos nating maliwanagan, ang gusto ng Panginoon, magliwanag tayo. At ulitin po natin yung ating mga pinag-usapan. God is light, at ang Diyos ay ilaw, ang Diyos ay liwanag. At gamitin natin yung liwanag ng Panginoon para gabayan yung buhay natin, maayos yung buhay natin, maging yung pangalawa ay ano nga ba yan? Ayun, makita natin yung liwanag, yung ganda ng buhay na nilagay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang liwanag. At yung panghuli, pagka nakikita na natin yung ganda ng buhay, na-enjoy natin, pagka yung buhay natin ay naliwanagan na ang gusto ng Panginoon, ay magliwanag tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na ibinigay nyo ang mensaheng ito para paalalahanan kami, para turuan kami. At kung meron at banal na espiritu, kung meron po kaming kailangang iayos ngayong sa aming buhay, sa aming isip, sa aming opinion, paniniwala, Holy Spirit, mag-minister po kayo sa amin, ituro nyo po, ipakita nyo po sa amin kung papaano kami mas makakakilos na parang kumikilos kami ng nasa liwanag ninyo. Pakita nyo sa amin ang ganda ng buhay. Ituwid nyo po kami, patuloy nyo kaming disiplinahin para paging ilawan kami ng sanlibutan ito, na yung ilaw nyo ay patuloy naming makita sa buhay po namin. At pinagpapala ko po ang bawat nakinig, ang bawat makikinig pa lang, Panginoon, sa pangalan ninyo. Kayo ang mag-ingat sa amin sa lahat pa ng aming gagawin, sa lahat pa ng sa araw na ito. Inaasahan po namin ang tulong ninyo at Lord, patuloy niyo pong ibigay yung liwanag ninyo, patuloy naming makita yung liwanag nyo. At Lord, makita nyo nga rin yung liwanag ninyo na taglay-taglay namin sa buhay po namin. Maraming salamat po sa pribilehiyo, at sa inyo lang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakil at paggalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po, at pinagpapala ko po kayo sa pangalan ng Panginoon. To God be the glory po.